Hello Philippine! Marhaba Saudia! Sa araw na to guys, sa video na ito, may ichichismis ako sa inyo. Pero bago ang chismisan mga guys, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga nakikita ko dito. Ito-tour ko naman kayo dito sa pangalawang apartment na aming pinag-istihan ngayon dito sa Riyadh. So ito yung first sala mula sa entrance door. Babalik ako dito sa may dining table nila. So, ayan, may mga upuan. Pero ewan ko nung ginawa nila sa mga upuan. At yan, yung upuan na yan, doon yan sa first sala. And meron din ditong washing machine na di ko alam. Umpisa di ko alam paano gamitin eh. And naglaba ako bago natulog kagabi. And ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga kalat nila kagabi na di ko alam kung paano ikalat pero ipapakita ko sa inyo. Ayan, tinapay na nilagay sa gilid. And ayan, dalawang tinapay, di ko alam bakit kailangan pakakalat. Yan naman ang coffee bar, maraming kape dyan. Pero syempre, mahilig ako sa kape. Ubos agad and bumili ng bago. Yan ang Nescafe. And meron namang tea powder pero hindi ganun kasarap yung lasa. And meron namang macaroni and yung za'atar tawagin dito. Dahil kahapon, ubos na yung Nesquik. So ayan, bumili ng bago and nakita nyo yung mga Quaker. Ayan yung tissue na yan, lagay ng tissue, napakahirap. Di ko alam bakit bumili ang may-ari ng apartment ng ganyan. And syempre, mayroon ding thermos. Actually, yung thermos na yan, binili yan na may laman na. Ayan, dyan ko pinag-mix yung mga barat kapag nagluto. Yung tomato paste na hindi nila binalik sa ref kagabi. Ewan ko ba kung bakit ganun sila kakalat. Hindi ko lubos maisip kung paano nila ikalat ang mga yon. And syempre, yan naman ang laman ng ref. Napakakalat talaga nila guys. Hindi ko alam bakit sila ganun. So ayan, let's proceed. Ichuchismis ko yung kalat ng bahay. Kasama ng pag-tour. Ayan naman, wala ng gas. And, ewan ko ba talaga, bakit napakahirap sa kanilang magtapon ng mga basura. Mga pinagkainan nila, kung saan-saan ako. Lagot ako sa chismis na to. Ayan naman hugasin. Ewan ko ba, bakit pa kaya ganyan? Na pinaghalo-halo. Parang nahihirapan sila. So, ayan naman yung cabinet. And, alam nyo guys, habang bino-voice over ko to, natatawa ako sa mga video na to. Kasi, hindi kasi nila kilala yung basurahan guys. Kung ano ang dapat ilagay, kung basurahan para sa alin. Kasi ang plastic na yun guys, dapat mga panis na tinapay or sobrang tinapay na hindi na pwedeng kainin. And, yan naman ang dalawang basurahan na tub. Yung isa dyan is dapat leftover food and yung isa naman tapunan ng mga plastic and mga empty water bottle. Pero hindi nila alam. Alam din pero siguro tamad lang. So ayan na nga dahil wala yung isa kong alaga may pinuntahan. Naglinis na ako. Nilinis ko yung room niya. At habang natutulog naman ang mag-ina. So ayan ako naman ay pupunta doon sa kusina at magkape. Ayan yung mga tinupi-tupi ko dyan. Yun ang mga bagay na kapag hinanap nila, makikita nila agad. Kasi yung mga tao na kasama ko palagi, kapag naghahanap, ginagamit yung bunganga, hindi mata. Kaya, saan ang ganito? Saan ang ganyan? Ganon. Ganito yung mga tao, guys. Parang, kahit kulang na lang o ayan ang hinahanap po, parang ganun ba? Pero syempre, dahil mabait ako at meron akong mahabang pasensyang baon, so ayan, tinutulungan ko na lang, ganun, ganyan. So ayun nga guys, nakapagtimpla na ako ng kape at syempre, rest time ko naman, so nood muna ako ng movie. So, ayan, nanood ako ng Thor ba yan? Ay, hindi yan Thor, Aquaman. So, ako nanonood alam. Ako man yung pinapanood ko. And ayan, dahil tapos naman, gusto ko na magpahinga kasi sa gabi, magta-travel kami. After 3 hours ko na pahinga or tulog, ayan, inasikaso ko na yung mga bagay na kailangan namin dalhin, yung mga gamit na dinala ko rin para pang bit-bit ko yung buong kusina. Alam niyo, ito yung mahirap. Ito yung mahirap na trabaho at nakakapagod bilang isang katulong or kadama kung tawagin dito sa Saudi. Kasi pag may travel, ganon, parot parito, ang bigat, okay lang kung mayroon kang kasama or ang mga kasama mo naman ay gentleman. Pero pag hindi, sorry, ganon yun. 8 p.m. umalis na kami sa apartment and on the way na kami papuntang airport kasi nga yung flight namin
9:30 p.m. and mabuti lang hindi traffic. Napakaganda ng Riyadh City dito sa Saudi Arabia. Maraming napakagandang views and yung mga buildings dito, mapapa-amaze ka talaga. Napakaganda ng Riyadh City. Pagkatapos ng ilang oras na flight from Riyadh Airport to Tabuk Airport, touchdown na kami mga guys. Pero ito yung chismis na masabi kong unforgettable moment ko talaga sa airplane. So ilang beses or maraming beses na rin ako nag-travel, pero ito talaga yung pinaka-moment ko na feeling ko parang masama ako klaseng Pilipina. Hindi naman, first time trouble ko lang. First time trouble ko to sa isang service crew, sa isang airplane company. Wow, grabe. Kasi alam niyo mga guys, ganito yon. Mula doon sa airport, nagsakay kami ng bus papuntang eroplano, tapos may hagdan pa, akyat ka pa, may bitbit ako ng mga luggage bag. Pagpasok doon sa eroplano, nagpatulong ako na ilagay doon sa lagayan ba. Syempre guys, maliit ako, hindi ko maabot yun kahit magaan yung luggage bag. Tinawag ko siya at sabi ko, Miss, can you help me to put the luggage bag in a cabin? Cabin ba yung pag-pronunciation nun? Hindi ko alam kung ano. So, alam niyo yung sagot niya sa akin, Ma'am, if you want, you can check in. Sagot ko naman sa kanya, I don't need your suggestion, I need your help. And then tumalikod siya. Pagtalikod niya, sumigaw ako sa kanya. So ganito na lang yung bag. Sabi ko sa kanya, di sabi ko, hayaan ko yung mga tao. Ginawa ko. Kung anong sinabi ko sa crew, ginawa ko. So traffic, so di alam ng ibang crew, bakit hindi kumikilos ang ganyan. O diba, tapang ang Pilipina. Hindi naman sa iskandalosa akong babae, yung pinaglalaban ko lang talaga yung tama at ang karapatan ko bilang pasahero. Charot lang.